We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga po muli sa ating lahat at good morning sa lahat nating mga pastors, mga leaders, mga cell group members natin, mga disciples, lahat ng mga nanay at tatay at mga kids na nasa kanilang mga tahanan ay good morning sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay, lahat ng mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao at ganun din sa labas ng ating bansang Pilipinas ay ating wini-welcome. Lahat ng mga leaders, disciples, mga followers ng ating Panginoon at committed po dito sa ating online platform na nakalaan ang kanyang oras upang sambahin ang Panginoon. Even we are in online platform. So welcome po lahat ng mga Pilipino workers o kaya mga Pilipino na nagre-reside sa iba't ibang bansa ay wini-welcome po natin at ganoon din dito sa ating bansang Pilipinas. So it's a privilege again na tayo po ay makapag-samba sa ating Diyos na buhay sa espiritu at katotohanan. We know na ang God natin ay limitless, infinite God, at hindi siya nalilimit lamang sa four walls. That is why we continue doing our online platform. At marami pong nabago ang buhay po dito. So, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat muli sa pribilehiyo na kami po ay makapaglaan ng oras, sambahin ka sa espiritu at katotohanan. And we pray, minister to all your people, even we are in different places. At even kami ay nasa labas ng bansang Pilipinas, may mga kapatiran kami, Panginoon, na nasa kanila ang katapatan upang ilaan ang oras na pagsaluhan ng iyong mga salita. Ikaw po, O Diyos, ang manguna sa aming inilaang oras sa mga pagkakataong katulad nito. Ikaw po, O Diyos, ay karapat-dapat na sambahin. Ikaw ay karapat-dapat na purihin, paglingkuran, dahil you are the source of life. Sa iyo lahat ng galing at dapat lang, Panginoon, na ikaw ang una sa buhay namin. Bless all your people na kasama namin ngayon dito sa online platform. Sa iyo pong kapurihan, in Jesus' name I pray. Amen and amen. Damin po natin ang mga awiting ito, sambahin natin ang ating Panginoong Diyos. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Let's give Jesus the highest praise today. Hallelujah. This is the day that you have made. So that's why we're singing. Come on, church. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. All together now. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. Amen. Praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, oh, it's more than a sound. And my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I
'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, but God is alive. How could I keep it inside? Yes, Lord. I won't be quiet, but God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, but God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, Oh my soul. praise the Lord, Oh my soul. Thank you, Jesus. Yours is the highest glory and praise. Yan naman, sama-sama natin sa King. Come on. let everything that is breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything That is breath. that is breath Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Let everything Let everything that is breath. that is breath Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. Oh, we praise you, Jesus. We give you the glory. Nagpapasalamat tayo sa mga mensahe ng awitin na ating narinig at salamat sa CGS Philippines Worship Team. Ang ating mga notebook, ballpen at ang ating mga Bible po ay i-prepare natin. At mag-focus po tayo ngayon sa ating pagsaluhan, mga salita ng ating Panginoon. Ang ating teksto ay makikita sa Galatians chapter 6 verses 7 to 10. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Now, dito po sa ating binasa, mga kapatid, malinaw na kung anong itinanim natin, yun din ang ating aanihin. Yun ang bungad ng verse 7. Now, pinapakita po dito na hindi natin madadaya ang Diyos. At pinakita dito sa physical at sa spiritual. Kung nagtatanim tayo ng nasa ng laman, aani din tayo ng ginagawa natin. At ang masaklap, sabi dito, pag sinusunod natin ang laman, aani tayo ng kapahamakan. Kapag ang espiritu, ang sinusunod natin, spiritual po ito, mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. So ang tao nag-i-exist siya sa flesh at sa spirit. So like for example, sa ginawa natin dito, nagtatanim tayo sa spiritual. Yung nakikinig ka every Sunday. Sumasama ka sa cell group once a week. Kasama ka sa mentoring. Kasama ka sa mga training. Nagtatanim ka sa espiritu, mag-aani ka ng buhay na walang hanggan. At ang nagtatanim sa laman, walang oras sa gawain,
walang oras sa pagsamba, walang oras siya sa mga cell group, abala siya sa mga galawang laman. Kailangan niya kasi kumain, laman po yan. No? Kailangan niyang kumita ng malaki kasi may gusto siyang bilhin, laman din po yan. Wala na siyang oras sa Lord, ang tawag nun, nagtatanim. Ayon sa laman, mag-aani ng kapahamakan. So makikita natin, dalawa lang ang galawan sa mundong ito. Galawang laman o galawang espiritual. Magandang balance na hindi mo pinabayaan ang espiritual mo dahil dito pa tayo sa mundong ito, sa physical world, siyempre, alagaan natin yung ating laman. Kailangan nating mabuhay everyday habang binibigyan tayo ng buhay ni Lord. Pero priority mo ang spiritual. Kaya nga, seek ye first His kingdom. Ang iba, imbalance na, puro na lang sa laman. Ano ang makain? Ano ang dapat kong bilhin? Nag-a-attract kasi ang mata. Napabayaan ang spiritual, ang hatid nun is kapahamakan. Kasi, pag laman, pabayaan mo to, gusto nito, masarap. Masarap kumain, masarap uminom ng mga inuming nakakalasing. Laman po yun. No? Pagkatapos, may kasama pang kasunod, maninigarilyo, laman din po yun. Pero maghahatid sa atin yon sa kapahamakan. Kaya ngayon, ang ating pag-usapan, prinsipyo ng Diyos. What you sow, you will reap. Kung anong itinanim, aanihin po natin. Ibig sabihin, it's like a boomerang, di ba? Pag hinagis mo ang isang bagay, bumabalik yan sa atin. So, ibig sabihin, aanihin natin lahat nating ginagawa. Kung nagtanim ka sa spiritual, may buhay na walang hanggan. Pag nagtanim ka sa laman, mag-aani ng kapahamakan. At marami po yung katotohanan. And this is the principle of God na dapat nating maintindihan. So may mga pinili ako dito na mahalaga ito, lalo na as we go on sa journey natin bilang mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi, ang what you sow, you will reap. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Sa secular, sa secular term, ang tawag nila karma. Kinakarma ka na. Di ba? Pag sinabi karma, ano ginawa mo sa kapwa mo, babalik yan sa iyo. Kung manluloko ka, babalik din yan sa iyo. Ang ginagawa mong kalukuhan. Mandurugas ka, halimbawa. Magnanakaw ka. Ang balik nun, kapahamakan. Mga kapatid. Ibig sabihin, karma tawag nun. So, makikita natin, God is in control of everything. Kaya sabi nga sa una pa lang, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Ibig sabihin, God, all-knowing siya, nakikita niyang nangyayari sa kapaligiran, at nakikita natin kapag nagtanim ka ng righteousness, you will reap righteousness. Kapag nagsow ka ng wickedness, babalik sa iyo wickedness din. Kasi hindi madadaya si Lord. Mga kapatid, alangan namang nagtanim ka ng kasamaan, babalikan ka ng kabutihan. Di po ba? Halimbawa, nagtanim ka ng pagnanakaw, pandaraya, panluluko sa kapwa, at kasinungalingan, ang babalik sa iyo, wala kang kapayapaan. Wala kang kapayapaan dyan. Kung nagtanim ka ng katuwiran, kung milayo ka sa kasalanan, ang babalik sa iyo, kapayapaan. So, ibig sabihin, tayo rin ang umaani. Sa palagay nyo, ang mga magnanakaw may kapayapaan? Walang kapayapaan yon. Ang mga matuwid may kapayapaan? Masarap ang tulog nun. Kasi, kapag righteous ang iyong ginagawa, you will reap righteousness. Natutuwa si Lord kapag nakalink tayo sa kanyang attitude na God is righteous and we must live in righteousness. Ang wickedness, nasa side yan ng kadiliman, ng kasamaan. At tandaan natin, if you live in righteousness, makikita mo, you can identify what happened now in our society. Alam niyo nangyayari sa ating bansa, if you are living in righteousness, may katalinuhan ka na you can identify
ng tinatawag na kasamaan at katuwiran. From top to bottom yan. Kita mo yung galawan kung sino ang mga sinungaling at sino nagsasabi ng totoo at sinong lumalakad sa kadiliman at sa katuwiran, even in the leadership of our government. Kasi si Lord, walang anak na bobo. Ang mga anak ng Diyos na binago niya can discern what is right and what is wrong. I-open ang social media ngayon. Ibig sabihin, kita mo na ang kasinungalingang galawan at katotohanang galawan. But all we need to do is to pray bilang mga tinawag, binukod ng Diyos, because God will not allow the Philippines na magre-reign ang wickedness. God owns the Philippines. Hindi mananalo ang kapalaluan sa ating bansa. Mangingibabaw palagi dito ang righteousness sa ating bansa. And nakikita po natin yan. Kaya ang part natin, we must kneel down before God sa ating mahal na bansa at nakita natin, God is working. Ang Diyos gumagalaw, kumikilo sa ating bansang Pilipinas dahil maraming binago ang buhay dito. So, pumapasok dyan yung what you sow, you reap. Kaya ang nais kong i-identify sa atin, kasi malawak yan kung anong itinanim, aanihin. Pag-usapan natin yung relationship. Number 1, relationship you embrace. Yung isang relasyon na inaakap mo. So, isa sa mga prinsipyo ng Diyos sa Mark 12:30-31, ito yung prinsipyo. Hindi mo ito pwedeng baguhin. Mark 12:30-31. Ang sabi po dito sa Mark 12:30-31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. So anong ini-embrace mong relationship? Relationship sa opposite sex, na buong puso mo siyang iniibig, pero ang Diyos hindi mo buong pusong iniibig. Aani po tayo dyan, kaya marami nasasaktan. Inubos mo na yung pag-ibig mo sa isang tao, kaibigan, asawa, anak. Pero sa Diyos, wala ka na palang kapos na pag-ibig mo. Saan ka nakakita? Halimbawa, Sunday, nasa outing ka. Ako, believe ako, may nalaman ako na may pagtitipon sila ng pamilya niya. Alam niya na may meeting kinabukasan. Una muna, dumalo siya sa meeting ng mga preacher. Ibang klase yon. Pero question mark na yon kung halimbawa, just for the sake of relaxation, tapos ay meron kang responsibilidad, iniwan mo. So diyan makikita yung pag-ibig mo. Sino ba niyayakap mo? Like for example, itong Sunday na to, marami sa inyo nakikinig kasi the relationship you embrace, you love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ibig sabihin, hindi una ang laman, una ang spiritual. Kaya sabi dito, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. So this is the principle in sowing and reaping. Relationship you embrace, ang una mong mahalin ang Diyos. Ang pangalawa mong mahalin ang iyong kapwa. Sino bang kapwa natin? Yung katabi mo matulog. Your husband, your wife, your children, people inside sa loob ng inyong tahanan. Sila yung kapwa natin. That is why, in building relationship, meron kang pagmamahal sa Diyos, kasunod nun, kaya mo nang mahalin yung mga tao sa paligid mo. You honor your parents, ginagalang mo ang parents mo, your spiritual leader, your co-disciples, yung ka-empleyado mo, kasi babalik sa iyo yon. Kaya hindi po tama na sabihin mong mahal mo ang Diyos, pero galit ka sa mga kasama mo. Mahal mo ang Diyos, pero hindi mo sinusunod leader mo. That is not right.
Ako nakikita ko, if you have right relationship with God, you have also right relationship with your leader. Kasi hindi pwedeng basta kami lang ni Lord nag-uusap. Pero you disobey your leader. Hindi siya tama. Kaya that is relationship you embrace. Matik po yan. Kapag tama relasyon ko sa Diyos, tama din relasyon ko sa aking magulang, sa aking mga kaibigan na disciples, at sa aking leader. Una muna ang vertical bago yung horizontal. Kaya hindi pwedeng okay kayo ng Diyos. Pero hindi mo alam, ang Diyos kinokontrol mo. Paano hindi kayo okay ng Diyos eh? Hindi. Ikaw na susunod. Akala mo lang na okay kayo ng Diyos, malalaman pag okay kayo ni Lord, okay ang connection mo sa mga spiritual people. Okay ang connection mo sa pagsiserve kay Lord. Kasi siya ang source ng spiritual work natin. Kaya ka masipag sa cell group, masipag ka mag-disciple, masipag ka mag-winning soul, kasi okay ang connection mo sa Kanya. If not okay, disconnected ka, tinatamad ka na sa cell group. Parang ayaw mo na mag-winning soul kasi tinatanggihan ka na. Ayaw mo nang makinig ng mga messages. Ayaw mo na ring dumalo sa mga leaders meeting. Pero sasabihin mo, okay kayo ng Lord. Hindi yan tama. Kaya, tandaan natin, kung ano tinanim natin, aanihin po natin yun, mga kapatid. Kaya dapat, healthy ang connection ko kay God. Healthy din ang connection ko sa mga tao na nasa paligid ko. May parents, may spiritual leader, may spiritual friend, co-disciples. My friend, kalimbawa, mga kapwa ko ka-empleyado, you are a good testimony sa mga kasama mo sa secular work. Testimony ka sa nila. Alam nila na ikaw ay isang disciple, follower of the Lord Jesus Christ. Naririnig nila ang mga sinasabi mo at na-impress sila sa iyo. Kaya tandaan natin, ang isang example pa, relationship we embrace. Dito sa online, kaya ginamit natin what you sow, you reap. Nagtatanim tayo dito sa online ng salita ng Diyos. Pagtatanim yon. Imagine mo, almost, like what I said in this testimony ko, 6 years. Tama, mga 6 years na tayo sa online. Tapos ng COVID, nagpapatuloy tayo. Kasi nagtatanim tayo ng binhi ng salita ng Diyos. At naririnig natin, iba't ibang mga testimony narinig natin. At nakita natin in different places, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, ang nakita natin mga Filipino people. Makikita natin, sa ating pagtatanim ng salita ng Diyos, may nataniman ang puso at nabago ang buhay. That is why, we celebrate our anniversary next week. At nakita natin, yung mga darating sa ating galing pa sa ibang lugar. Sila yung mga bunga ng pagtatanim ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, there is harvest. May harvest po tayo. Kasi mahalaga na nagtatanim ka ng salita ng Diyos. Even in online or face-to-face. And we are effective in online platform. At inalaw ito ng Diyos para yung mga seekers makarinig ng kanyang salita. Yung hinahanap ang Diyos. Mga seekers, hunger for the Word of God. So, nagbibuild tayo ng relationship at ang mga nag-embrace ng Word of God, hindi mo kaano-ano na-build ang spiritual relationship. You become a disciple at na-disciple ka dahil may nag-abot sa iyo, ang nag-build ang relationship ninyong dalawa dyan. Kaya makikita ninyo ang iba dito sa atin. Hindi ka kilala, pero nag-connect because of the Word. Biro mo, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, nakapag-build, talo pa ang kadugo. Kapag nagkita na sa kanila talaga ang kasabikan. Dahil naabot ang mga provinces, naabot ang mga cities, naabot ang mga nation, iba't ibang bansa, outside of the Philippines, pag nagkita, talo pa ang magkamag-anak. That is relationship you embrace. At ano ang ginamit na instrument? The Word of God. The Word of God connects relationship. So nagtanim ka kasi.
Nakita niyo mga kapatid, nagtanim ka ng Word of God, kaya nagkaroon ka ng harvest. Ang iba kasi ang tinatanim, sama ng loob. Ang iba ang tinatanim, sama ng pag-iisip. Puno reklamo. Ang tinatanim, kung ano-ano mga tinatanim na hindi yon ang pinapatanim ni Lord sa atin. Ang pinapatanim natin ni Lord sa atin, that is why you have your daily devotion para kapag puno ka na ng salita ng Diyos, tinataniman mo ang kapwa mo. Online man yan o face-to-face. At anong naidulot ng pagtatanim mo ng salita ng Diyos? Harvest. Kaya nga sinasabi natin, the building cannot contain the harvest. Ang church hindi niya kaya i-contain ang harvest. That is why we are in online platform. Ang 4 walls limited lang sa 100, 200, 500. Hindi kaya i-contain ang harvest na galing kay Lord. Kaya dito nyo makikita why we continue in online platform. You know why? Because the building cannot contain the harvest. Kapag dumating ang aanihin, hindi niya kayang i-contain ang mga aanihin. That is why kahit malaki ang place, kulang pa yan. Pero sa online, tingnan natin mga kapatid, hindi lang tayo umani ng hundreds, but thousands. Why? Para maintindihan natin, walang building na kaya i-contain ang harvest na galing kay Lord. Marami pang mga uhaw sa salita ng Diyos. Kaya ang building is not a church. Kita po natin mga kapatid, and you are the church para spread out ang gospel. Kaya different places na reach out yon. Because nagtanim tayo, umani po tayo, and that is relationship you embrace. You build relationship with God. At the same time, you reach out people. Kasi sabi sa binasa natin, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, nagtatanim tayo ng salita ng Diyos sa iba't ibang tao kasi mahal natin ang kapwa natin. Kaya, ibang klaseng pagmamahal to. Kung talagang mahal mo ang kapwa mo, taniman mo siya ng salita ng Diyos. Di po ba? Ito ang masamang pagmamahalan. Magkaibigan kayo, nagtataniman kayo ng chismis sa ibang tao. Naninira kayo sa ibang tao. Pag nag-usap kayo, masaya pa kayong dalawa. O mga barkada mo, puro chismisan, puro siraan, ni hindi man lang kayo nag-usap na ibahagi natin ang salita ng Diyos sa ating mga friend. Alam niyo, magandang kaibigan yung nag-uusap na marami pa tayong i-reach out, mga friend natin. Pero may mga barkada na hindi eh. Ang tinatanim nila kasamaan, paninira, at the same time, paghatak pababa ng mga taong umuunlad ang buhay. At ang nangyayari, ang buhay ng mga ganyang klase ng tao, nag-i-embrace sila ng wrong connection sa bawat isa. But we are embracing right relationship. Alam nyo, kapag you are right before God, ang iyong focus lamang, I love people. Maraming naliligaw, maraming napapahamak. And it will continue kahit na ako ay may pamilya na, may mga anak or apo. So may mga binata, nag-asawa, nagpapatuloy pati ang kanilang wife. Because nakita nila ang beauty po nito. Kahit na may pamilya ka, kahit na may mga krisis na dumating sa iyong buhay, lifestyle mo na magtanim ng binhi sa kapwa mo because you love people. And sometimes, nakita mo ang great harvest na ikaw ang ginamit ng Panginoon. Nakita po natin, ang masaklap, pag hindi maganda tinatanim mo sa kapwa mo, ang balik sa iyo, kapahamakan. Kaya, magtanim ng spiritual sa ating kapwa. Kaya pag nagtanim ka ng kasiraan ng ibang tao, nagtatanim ka ng mga pagkakainggit, nagtatanim ka ng mga paninira, wala kang kapayapaan. Wala kang kapayapaan. So isa lang ang objective natin. Patuloy tayo magtanim ng salita ng Diyos. At isa sa effective way na mabilis here in online platform. Effective man ang face-to-face, gawin po natin. Mas maganda yon.
So saan man tayo ilalagay ng Lord, kung saan ka effective, gamitin mo yon. That is why, in sowing and reaping, mahalaga ang relationship you embrace. Importante yan, mga kapatid. We embrace this because our relationship with God, we love Him, and we embrace winning souls because we love people, mga kapatid. So that is relationship we embrace. No? Second, decision you choose. Okay? Sa bawat pagpapasya, may pagpili. Sa kanan ba ako dadaan o sa kaliwa? Every decision is important. Ibig sabihin, you will reap what you sow. Sa bawat pagpapasya, napakahalaga, aanihin mo kung ano ang pinili mo. Halimbawa, I will obey or I will disobey. If you obey, aani ka nito sa itinanim mong pag-obey. If you disobey, aani ka din. So wala tayong malulusutan dyan, mga kapatid. Kaya walang neutral ground. No? Ibig sabihin, halimbawa, pagdating sa mga decision making na ginagawa po natin, napaka-importante siya. No? Ibig sabihin, you can identify what is right and what is wrong. Identify mo yung bad and good. That is decision you choose. So tandaan natin, no? Listen to this. Kung ano ka ngayon, it's because of your decision. Kung ikaw ngayon ay maayos, pinagpala sa spiritual, ginagamit ka ni Lord at pinagpala ka pagdating sa physical, it's because you really understand na you have the right decision you make. May pagpapasya kang ginawa. So isang example na makita ko sa atin dito, yung pagdidesisyon, napakahalaga yan. Halimbawa, example tayo, nagpasya ka na napapasok sa pag-aasawa. Ibig sabihin, kung nagpasya ka sa pagpasok sa pag-aasawa, may kasabihan, hindi yan parang kanin na iluluwa mo na kapag parang nakita mo na parang hindi okay. Major decision yung pagpasok sa pag-aasawa. Hindi lamang yung gusto mo lang, dahil ang pagpasok dyan, it's a big responsibility. Dati wala kang katabi matulog, maging katabi mo yan. Wala kang kasama sa pagkain, maging kasama mo yan. And lifetime ang pagpasok ng married life. So hindi sapat na may tumibok lang puso mo, inibig mo yung tao na yon. Kaya maraming dyan pumapasok, hindi pa pala hinog, nasira. Nasira ang pagsasama. At pasok ulit, nasira ulit ang pagsasama. So ibig sabihin, mahalaga sa bawat decision may guidance ng Diyos. Kasi banal ang mga decision na ginagawa natin. Kahit sa discipleship, halimbawa na win soul ka, nakaunawa ka. Then ang church ngayon, hinubog ka. Kaya marami pumasok sa discipleship. Naunawaan nila. And until now, nagbubunga sila ng maraming disciple. Ang iba, akala nila barkadahan ng discipleship. Akala nila ang discipleship ay para lang, gusto ko lang mag-gain ng knowledge. Akala nila ang discipleship is para lang siyang isang dagdag lang para may pagkaabalahan ka. Pero ang discipleship is very divine. Why I say divine? It came from God. Kaya pag pumasok ka dito, walang atrasan yan. Parang pumasok ka sa pag-asawa na pag umatras ka, ibig sabihin, hindi mo naunawaan ang married life. Discipleship, same with discipleship. Ibig sabihin, sa discipleship, ikaw dito imo-mold, aayusin, ibibuild ka, at pagkatapos nun, naintindihan mo, dadaan ka ng maraming pagsubok, imamature ka dito, hanggang ikaw naman ang gagamitin ng Lord. So, ibig sabihin, discipleship is commitment, decision. Kung ikaw ay isang disciple, nag-decide ka na pumasok,
tuloy-tuloy yan. Hindi ito parang pagkain na iluluwa mo lang. Andito ang commitment, dedication, devotion, at the same time, talaga ibang klaseng paglilingkod sa Diyos to. Kaya tandaan po natin, hindi maganda sa isang tao na pabago-bago ang isip. At hindi rin maganda sa isang tao ang tinatawag na pagtanggi sa isang commitment. Di ba hindi maganda na halimbawa, hindi mo papakalakilala yung guy masyado. Pinasok mo, pag naghiwalay kayo, ano na yon? Minus factor na yon. Kailangan pag pumasok ka sa pag-asawa, kahit na binabayo kayo ng problema dyan, walang hiwalayan. Because God hate divorce. Hindi ka talagang ayusin mo yan. So ang iba minsan, kinilig lang kasi gwapo o maganda at maayos manamit. Pero pagsama nila, marami siyang mga na-o-off na siya. So ang problema ngayon yan, napasok mo, hindi mo na pag-isipan. Ganon din sa discipleship. Alam nyo ba na pag pumasok kayo sa discipleship, until you die, nagpapatuloy ka dito? Kasi kung hindi, pagtatawanan ka ng outside, ng mga nasa labas, sabi nila, di pa born again yan. Ngayon, matindi pa uminom sa atin. Di ba binago na raw siya? Di ba leader na yan? Pero ngayon, nagmumura na. So pagtatawanan ka, nawawala ang integrity sa mga bagay na pinapasok natin. So pag pinasok mo isang bagay, until the end, maging consistent tayo. Di ba pangit na 10 years ka na pumasok ka sa school, hindi ka pa nakagraduate, elementary ka pa rin. Di po ba? So dapat may promotion yon. Pagkatapos ng elementary, high school, hanggang college, hanggang sa na-level up ka, nakagraduate ka, kinuha mo yung kursong gusto mo, nakapagtrabaho ka. Ang pangit, puro ka lang simula. At the end, you stop. Magdi-destroy yung integrity natin dun. Di ba ganun din? Ang pangit na marami ka ng girlfriend. Nagsawa ka, iniwanan mo, tapos hanap ka naman ng iba. It destroy your integrity. So sa bawat pasok natin, mga kapatid, you need to continue it. You need to persevere on it. And you really understand it. Kaya ang mga pumapasok sa mga bagay na minsan tumitigil, that is immaturity. That is immaturity. That is wasting time. And makikita natin, hindi mo naintindihan ang mga pinapasok mo. Kaya marami po pasok ng pasok sa hindi naunawaan. At ang iba ay nag-give up because they don't understand on it. So, decision you choose is very important kasi aanihin mo ang itinanim mo. No? Makikita mo kapag tuloy-tuloy ka, aani ka ng tagumpay. Kaya mapapansin natin marami ngayon kasi sa dami ng opportunity, ilang company na ang pinasok. Puro resign. Tumanda na, puro resign. So walang privilege. Hindi matyaga. Kasi believe sa sarili. Noong panahon noon, ang iba tumanda na lang sa company, ang privilege na kuha nila. Sa atin sa panahon ngayon, sa daming privilege, magandang mga alok, natitempt tayo, pasok ka dito, tapos resign ka naman dito. Isipin mo, that is your integrity. Mga kapatid, mas malaki ang sweldo dito. Pagpasok mo doon, kayod kabayo ka ngayon. Dito, sa bawat offer, may consequences. Hanggang mamalayan mo, nasira na rin ang paglilingkod mo kay Lord. Now, tingnan natin to, bakit hindi maganda sa isang tao na tumitigil sa gitna. In Luke 14:27-30, nalala nyo ba ito? Nagtayo siya ng kanyang tore. Hindi siya natapos. Niridicule siya. Luke 14:27-30. It's like also in discipleship. Ang sabi dito sa verse 27, para makita niyong context. The context is discipleship. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko.
So that is decision making. Gusto mo ba sumunod kay Jesus? Yes. Kaya lang may cross eh. Ay ba kasi gusto mo sumunod kay Jesus, may pagpapala. May pagpapala, may blessing. Mali. Mali ang introduction. Pag sumunod ka kay Jesus, sabi niya, take up your cross. Direkta si Christ magsabi. So ang cross is, the meaning of cross is you are willing to die to yourself. Hindi ka mapaghanap sa sarili mo. Hindi ka yung tao na selfish, self-seeking. Basta pag sumunod ka kay Christ, until you die, you belong to Christ. Ang mahirap, sumunod ka kay Christ, nang namatay ka, kulto ka na. Iba na ang pinasok mo. Dito, makikita natin, sabi niya, ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maring maging alagad ko. So clear sa atin yon. Ngayon, pagdating sa 28, kung ang isa sa inyo ay magbabalak na magtayo ng tori, hindi ba siya upo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipatatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tori, siya ay kukutyain lamang ng lahat na nakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. Ito yung picture ng isang taong pumasok sa discipleship, iniwan ang discipleship. Kaya yung mahilig mang iwan, sira integrity nun. Kung tingnan natin, ang mga disciple ni Jesus Christ, actually nag-back off sila. Pero bumalik sila. Kita niyo mga kapatid, nag-back off, nagtago sila, dininay ba nga si Jesus Christ. Pero pagbalik nila, all of them are filled with the Holy Spirit in the book of Acts. Sa atin iba eh, nagpa-disciple sa kalagitnaan, umatras, makikita mo na sumasayaw na sa TikTok. Kikita mo nagkakalat na. Ano na yon? Sira na integrity nun. Kaya nga si Jesus Christ, very clear na sa kanya. Hindi niya sinabi, pag sumunod ka sa akin, pagpapalain kita. Pag sumunod ka sa akin, iingatan kita. Si Lord, ang qualification clear. If you want to follow me, deny yourself, take up your cross. Ang mga pumasok, hindi nila naisip yon. Ayun na, ito na ngayon. Matindi na labanan sa loob ng discipleship, huhubugin ka dito, re-rebukin ka dito, aayusin ka, imumold ka, no? Pagsasabihan ka, at palagi bigyan ka ng instruction. Hanggang sa ang iba nakapasa, naging mabuting tagasunod ni Kristo at naging leader of leaders. Ang iba, ang iniisip, nagsiserve ako para i-bless ako ni Lord. Nagsiserve ako para pagpalain ni Lord, sagutin sa panalangin. Iba orientation niya. Diba? Naghahanap siya ng kapalit. Pero ang orientation mo, I am willing to die to myself. Pag sinabing willing to die to myself, mahal mo asawa mo pero mas mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang trabaho mo pero mas mahal mo ang paglilingkod sa Panginoon. Iba nga, kapag may work, alam nila may gawain, nag-undertime sila. Hindi sila takot mawala sa work. And that is discipleship. That is discipleship. Asawa nila, mahal nila, pero nakita ng asawa, pag may gawain, yung wife niya, yung asawa dyan lang. Maglilingkod yung wife until yung husband na bago din ang buhay. That is discipleship. Ang mga disciple, may prinsipyo yan. Hindi yan umaatras. Hindi yan umaalis. Kasi na-understand niya, this is already my life. May problem ako sa aking pamilya, sa aking negosyo, sa aking asawa, but I will not leave discipleship. This is already my decision in life. Dito na ako mamamatay. Ito yung sinasabi. Kasi pag umatras ka, kapatid, pagtatawanan ka. Kukutyain ka ng mga tao sa labas. Di ba masigasig dati yan si CGS Philippines? Ngayon, nasa kulto na. Pagtatawanan ka. Dati pinagmamalaki niya ang paglilingkod niya sa Lord. Pero ngayon sinisiraan na niya yung gawain ng Panginoon. Wala nang maniniwala sa iyo. Ito yung sinasabi dito. Ang taong ito ay nagsimulang magtayo, hindi naman na ipatapos. Kaya dapat clear sa atin, nang pinasok ko ang paglilingkod sa Lord, tuloy-tuloy na to.
Ako, 61 years old na. Nakakilala ako kay Lord 21 sa aking mga pinsan. Mabuti ba akong testimony na nakita? Di ba pastor dati yan? Ngayon, bakit parang mananabong na yan? Sugarol na. Tsaka parang drug lord yung pastor dati pero drug lord na ngayon. So pagtatawanan ako, kukutsain ako dahil wala na yung ginawa ko dati. Kaya tandaan natin, burado na yung ginawa natin dati. Halimbawa ako, naglingkod kay Lord. Sabi ko, mali ang discipleship. Tapos nangaral na ako ng mali, binangga akong discipleship. Pagtatawanan ako, grabing pastor, naging kulto na din. Diba? Kaya ako, nakikita ko dito mga kapatid, wala ka ng integrity kapag iniwanan mo ang tamang turo. Palagay nyo kaya, mali ang turo ng discipleship? Galing to sa bibig ni Jesus Christ. At ang kay Jesus Christ, sa discipleship sa Kanya, kung susunod ka sa akin, you are willing to die. You are willing to deny yourself. Ibig sabihin, hindi na yung sarili mo ang umiiral, hindi na yung emotion mo, hindi na yung pangangatwiran mo. And you really understand that. Kaya ang iba dito, dati single, may husband na or wife, may mga anak na, nagpapatuloy because they really understand discipleship. Naunawaan nila ang pinasok nila. Hindi sila pasok ng pasok. Marami tuwing pasok, lumalabas. Pagpasok, lumalabas. May discomfort ang discipleship, mga kapatid. Kaya dapat maunawaan natin to. God is building discipleship, not members, not dancers, not entertainers. Iba nagmamalaki pa, no? Ipupost pa nila. Part na sila ng media, part sila ng pagkanta. Nakakatawa. Pero mahina. Kasi in serving God, we are not entertainer. We are not performer. We are not competing to each other. In serving the Lord, tandaan natin, we obey Him and we continue to be more deeper in knowing God. Mga kapatid. So decision you choose, what you sow, you reap. Ito yon. Naani niya ngayon, nagkamali siya ng pagpasok niya, biglang lumabas siya. So ang mga tao na pumapasok sa isang decision, maging ugali na nila palagi yung umalis. Ayon. Pag hindi nagustuhan, aalis. Pag hindi nagustuhan, aalis. Wala nang integrity yun. Sira ng integrity at credibility. Tandaan natin yun. Kaya pansinin nyo, bihira sa mga mag-asawa na nakarating ng 25 years, ng 30 years, ng 50 years. Ibig sabihin, prinsipyo yan. Tinanim nila sa kanilang buhay. Inaani din nila ang kanilang relationship. Sa ngayon, ang mga tao madaling magsawa. Pag ayaw na, iwanan na. Tapos pasok naman sa iba. Kahit sa work. Kaya kahit sa mga decision making, yung mahilig mang iwan, hanggang tumanda yan, aanihin niya rin yun. So dapat clear sa atin yon. Kaya tingnan ninyo yung James 1:7-8. Gusto ko makita ninyo to mga kapatid. Kaya kapag nag-decide ka sa pinili mo, pangatawanan mo yon. Mga kulto nga, mga wrong teaching nga eh. Pinaglaban na nila kahit mali sila eh. Ikaw na sa tama. Mahina pala ang ating mga piniling pagpapasya. At sa atin yan. Nasa tao yan minsan. James 1:7-8. Ano sabi sa Santiago? Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Alam nyo, hindi magandang kasama yung pabago-bago ang isip. May nakasama na ba kayo na double-minded person? May kasama ba kayo na pabago-bago ang isip? Sige, sama ako. Saan kayo pupunta? Punta tayo dito, mamasyal tayo. Sige, sama ako. Andyan ako, darating ako. O sige, nantayin nyo. Maya-maya nag-text, sorry ha, hindi na lang ako sasama. Ayon. Ang tawag doon, mga kapatid, na walang credibility. Di po ba? Yung mga pabago-bago ang isip, immature. At ang pagbago-bago ang isip, unfruitful yan. No? Hindi siya single-minded. So ganun sa discipleship, you have only one focus. I must win souls. I must make disciple.
Ang pabago-bago ang isip, minsan titingin pa dito. Gusto ko dito may deliverance, may healing. Wala namang winning soul. Diba? Gusto ko dito fellowship, hindi puro discipleship. So nangyari, sabog mag-isip. At pagkatapos, it takes many years, walang na-accomplish. Mga kapatid. Hindi sa katulad nito, may focus siya. Yun ang decision niya. Marami ako dapat ma-harvest ng mga kaluluwa. At mahubog sila sa sinasabi ng Panginoon, ma-disciple ko sila. So at the end of the year, you have fulfillment in life spiritually. Then God will bless you. Doon nagsimula ang blessing. Ang blessing to follow sa mga sumusunod. Ang iba, wala pang pagsunod, gusto na ng pagpapala. Ayon. So decision you make is very important. Nakita niyo mga kapatid? Si Lord naghahanap siya ng mga taong may katapatan, mga taong stable, mga taong firm sa kanilang pagpapasya. Kaya mga tao na nagpapasya sa mali, mga tao na hindi nag-iisip bago magpasya, pagtatawanan ka. Pagtatawanan ka. You always start, but you don't finish it. Ibig sabihin, puro ka lang simula, wala ka namang tinapos. Ayon. So, hindi maganda yun. Halimbawa, dito sa worship natin, ang nagtatapos nito, mga disciple. Yung mga viewers, kung ano lang, selective yan, kung anong nagustuhan niyang kanta o kaya nagustuhan niyang mensahe. Walang fruitfulness dyan. Kaya mapapansin natin, we preserve you. We preserve those people na may disiplina, despite na may iba't ibang pinagdaanan yan. Kasi naintindihan niya, habang tumatagal, naging malinaw sa kanya ang pinapasok niya. Lalong clear sa kanyang discipleship. Lalong clear sa kanyang vision. Ang iba palabo ng palabo eh. Yung pala, hindi okay ang pundasyon. And that is number 3. Foundation you build. Ibig sabihin, magtanim ka ng tamang pundasyon. Is your foundation in life strong, stable foundation? Hindi ba ito nasisway through your faith? So ang foundation natin, ako nakita ko, wala nang ibang matibay na pundasyon, kundi si Jesus Christ. Tingnan po natin. 1 Corinthians 3:11. No? Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Anong sabi po dito? Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaring ilagay, maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesucristo. So listen to this. May mga pagsubok kayo, may problema kayo, may karamdaman man kayo, ano man yan. But if you build your foundation kay Jesus Christ, hindi ka masisway, hindi ka mamumove, you stand firm and you continue serving God, lalo ka pa naging fruitful. Maraming mga disciples and leaders na pinagdaanan dito. But because they choose to build the right foundation, inaani nila ang katatagan. Hindi po pwede na habang tumatagal ka, marami kang mga hinaing at ang pundasyon mo minsan, pamilya, kapwa-tao, pundasyon mo minsan ay pastor o pangalan ng church. Mali yun. Ang pundasyon natin, kaya tayo din disciple, magkaroon tayo ng Christ-like character. Ang pundasyon natin si Jesus Christ. At ang taong ang pundasyon niya si Jesus, hindi yan matitisurin, hindi yan matatampuhin, hindi yan maramdamin. Kahit leader niya mawala, magpapatuloy siya. Hindi naman leader niya ang pundasyon niya. Because nagtanim ka ng tamang pundasyon. The foundation you build is Jesus Christ. That is 1 Corinthians 3:11. Kaya tandaan natin, yung mga binanggit ko na ito yung mga tinanim mo, aanihin mo to, mga kapatid. Kaya, isipin mo, bakit naglalast ang taong ito? Pinagsasabihan, kinokorek, chinecheck, at palaging pinapayuhan. Hindi natitinag. Hindi naman si pastor ang pundasyon niya, hindi naman leader eh. So kahit nawala na siya doon, nawala na yung leader, nagpapatuloy siya. Kasi hindi naman ang leader ang pundasyon. Ang leader minsan mahina din eh.
So, ang foundation natin, tumitibay kapag meron kang altar life. Saan ka kukuha ng malalim na pundasyon? Kausapin mo palagi si Jesus. Every day, that is your devotion. At the same time, mag-pray ka palagi sa Kanya. Every day, that is already your life. Kaya ang nananatili hanggang wakas, matindi ang altar life noon. Si Christ kaya sa matibay, alas 4 pa lamang bumabangon niya at mag-pray ang ating Panginoon. Kaya mga taong mahihina, sigurado walang devotion yon. Nakikinig yon sa ibang tao, sa mga maling tao, sa mga maling information. Kasi right foundation, tandaan natin, steady yan, firm po yan mga kapatid. And it affects your life. Kaya pag ang foundation mo ay hindi tama, parang bahay yan, ampaw. Paano sa asawa kasi nakasandal? Apektado kapag may nangyari sa anak, sa pamilya, sa trabaho. Hindi nakabuild ang buhay niya kay Jesus Christ. Alam niyo ang greatest weakness natin sometimes, kapag may nangyaring karamdaman sa pamilya natin, buti na lang pundasyon natin si Jesus Christ. Ang gagawin mo, dadalhin mo pamilya mo sa panalangin. Ayon. Kasi it's not always yan na okay ang pamilya natin. Ayon. So makikita mo dito, bad or good nangyayari sa buhay natin in our family, in our work, but still your foundation na na-build is strong. Wala sa utak mo na maglaylo. Wala sa utak mo na pahinga muna ako. Ayun. Saan ka kukuha ng tibay kapag wala ka na sa Kanya? Di po ba? Kasi hindi naman pwedeng nasa Kanya ka, wala ka namang fellowship sa mga co-disciple mo o co-leader mo. Kami na lang ni Jesus, payapa pa kaming dalawa. Ayun. Kasi very clear, if you love God, you love people, and you mingle with those people. Kaya ito, before we end, dapat yung malaman to. Kapag nagbe-build ka sa kapwa mo ng relationship, ino-honor mo yung kapwa mo, yung binibigyan mo ng attention ang kapwa mo, binibigyan mo ng oras ang kapwa mo, binibigyan mo ng panahon ang kapwa mo, importansya ang kapwa mo, anong balik sa iyo nun? Ang balik sa iyo, bibigyan ka rin nila ng importansya, ng pagpapahalaga. Kasi kung anong itinanim mo sa kapwa mo, babalik din yun sa iyo. Hindi pwedeng wala kang itinanim, paimportante ka. No? Papansin ka pa din. Wala kang ang itinanim na maganda sa kapwa mo. Iniiwasan mo kapwa mo, nilalayuan mo ang kapwa mo, ina-isolate mo ang kapwa mo. Tapos, hinahanap mo ang pagiging atensyon nila sa iyo. Imposible mangyari yon. Tandaan natin, kung mabuti ka sa kapwa mo, nagbibigay ka ng oras sa kapwa mo, nagpapahalaga ka sa kapwa mo, ino-honor mo yung kapwa mo, babalik din nila yon sa iyo. Because what you sow, you reap. Imposibleng bigyan ka ng panahon ng mga tao kung wala ka ring panahon sa kanila. Kaya mahalaga din na hindi lang Diyos ang mahal natin, ang kapwa din natin. Kaya mapapansin ninyo, pag birthday mo, tinatago mo talaga, binabati ka rin talaga. No? Kasi, nagbibigay value ka rin sa kapwa mo, binabati mo rin sila. Mga kapatid, may alangan namang batiin ka, wala kang ang binabati eh. Di po ba? Maghahanap ka ng attention, hindi ka naman nagbibigay attention sa kapwa mo. So tandaan natin, why you do that? Because you build foundation connected to the Lord Jesus Christ. Kasi hindi pwede na wala kang community. Tandaan natin, if you have right relationship with God, you have also right relationship with your community. Community of disciples. Community na nasa kingdom of God, mga kapatid. Dapat naintindihan natin yon. Kaya foundation you build, make sure na it's all about Jesus Christ. Wala nang iba pang matibay na foundation. Hindi pera, hindi sarili, hindi trabaho,
Ang foundation natin na wala nang iba pang pwedeng bumangga dyan, si Jesus Christ. Mawalan ka man ng pera, mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng kaibigan, you stay put because you build your life. Nagtanim ang buhay mo sa tamang pundasyon. And God will strengthen you, will build you, will make you strong kasi nagtanim ka ng tama sa ating Panginoon. Kaya sa ating pagtatapos, God is the author of this principle. The way you treasure your relationship with God and others, choose the path of righteousness, and build the right foundation will determine what you reap. For in due season, you will reap what you sow. Kaya listen, kung ano man ang itinanim mo sa relationship, nagiging healthy, aani ka rin yan. Sa mga pagpapasya mo na tama, no turning back in your decision making, aani ka ng promotion kay Lord. Hindi ka madidemote. Ang pundasyon na na-build mo na si Jesus Christ, tutulungan ka ni Lord na maging matibay. Hindi tao, hindi asawa, hindi trabaho, hindi ka mag-anak, hindi pera ang pundasyon mo. Kaya ka nag-stay put until now because your foundation alone is Jesus Christ. Bago tayo mag-closing prayer, damhin natin ang mga awiting ito na dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. And Lord, I feel the movement of your spirit in my life to go. And Lord, I hear the thunder of your voice call out, rise and go. No matter what the cost to me, the author of all history deserves the love from every tribe and tongue. And I hear the Spirit beckoning, I can't escape this mystery, that I could help bring you what you have won. Lord of the harvest, you deserve it all. Here I am, I say yes to the Lord of the harvest. You deserve it all. Here I am, I say yes.
to the Lord of the harvest. You deserve it all. Here I am, I say yes. Here I am, and I say yes. Oh, here I am, Lord, and I say yes. Yeshua, Yeshua, Let us pray. Father God, maraming salamat sa palaala mo sa amin dahil nakita namin paano ang pakikitungo namin sa aming kapwa babalik sa amin ito. Kung mahal namin ang Diyos, dapat mahal namin ang aming kapwa, lalo na sa loob ng aming mga tahanan. At ito, Panginoon, ay prinsipyo mo kung sa aming mga desisyon, pagpapasya na ginagawa. Dapat, O Diyos, nakakatiyak kami sa mga pinapasok namin na ito ang tama at ipaglaban namin ang tama. Dahil dito nababase ang aming kredibilidad. Ganun din sa foundation na aming binibuild. It's Jesus alone. Wala nang iba pa. Dahil dito makikita, O Diyos, na despite sa mga crisis at calamities, problems,
matibay pa rin nakatayo ang mga anak mo because we build the right foundation. I pray na mangyari sa amin kapag tama ang itinanim, tama din ang anihin namin. Bless all your people today, O God. Itong aking panalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak na si Kristo Jesus at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Say